Kiki. Kahon. Kapatid na guro. Silyo. Kiki. Saan na? Ah, tipot o. Ay naku. Bilisan mo, manggagamot. Alam mo ba, kamakailan, nagkaroon ng kakaibang sakit ng ulo si Dakilang Ginoo. Bawat araw ay nagiging baliw siya. Nakakatakot talaga. Nagbayad pa sila ng malaking halaga para kumuha ng albularyo. Baka gusto mong subukan. May buhay para kumita, pero natatakot na walang buhay para gumastos. At saka, sa mga ganito kong kaunting kakayahan. Mas mabuti pang huwag na lang. Tama rin, ang dami namang mga doktor sa hukbo. Huwag nang pag-usapan ang gantimpala. Nawalan na ako ng ilang ulo. Ay naku. Masakit na masyado. Umiinit na naman ang hika mo. Ano nang gagawin natin? Tatawagin ko ang doktor. Ay, umalis ka na, umalis ka. Masakit na ako, ay, malaking gwapo. Malaking gwapo, huwag. Bilisan mo, barilin mo ako. Hindi ko kayang gawin yon. Bilisan mo, Mabilis, anong gagawin natin dito? Paano nangyari ito sa kuya ko? Ulit na naman ang sakit ng ulo niya, Bakit hindi magamot ang sakit ng kuya ko? Sino ba ang sinisigaw mong baboy? Ako ang dragon. Ang sakit ng Commander Zhu ay isang bihirang sakit. Talagang hindi ito maasikaso. Walang magagawa ang mga militar na doktor. Walang magagawa. Ang 10,000 sundalo ng aming imperyo ay malapit nang magtipon. Naghahanda upang salakayin ang hilagang bansa. Palawakin ang teritoryo. Kung hindi pa rin gumaling ang sakit ng aking nakatatandang kapatid, sino ang mangunguna sa hukbo patungong Hilaga? Ang ambisyon ng pamilyang Zhu na pagsamahin ang mundo. Kaya ba ng isang munting doktor militar ang magdala nito? Hindi ko kayang gawin. Ang mababa kong kakayahan. Anong silbi mo sa akin? Ikalawa. Bakit ka na namang nang-aabuso sa inosente, kuya? Basta hindi na masakit ang ulo mo. Pumatay ng tao, ayos lang. Sinasabi mo ba? Yung baril mo, ang lakas ng pagkakabigkas. Ngayon, hindi na masakit ang ulo ko. Kayo, dalhin nyo ang bangkay. CJ. Sabi ng nakatatanda, ang mga bihasa ay nasa masa. Agad akong pupunta para maglabas ng anunsyo sa opisina ng general. Magre-recruit ng lahat ng mga mahuhusay na manggagamot mula sa masa. Narito upang gamutin ang iyong sakit sa ulo. Mabilis, umalis ka na. Hindi na kami makapaghintay, ayos lang. Ate, aalis na ako. Sige, umalis ka na. Ikaw ang nagmamadali. Nagmamadali ako. Magtipon-tipon upang talunin ang mga warlord at palawakin ang ating teritoryo. Ngunit, kung patuloy kang mananatili sa iyong bukirin at hindi mag-isip ng progreso, Lene, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang sa iyo. Magandang araw ngayon, maliwanag at maganda ang paligid. Doktor. Pakiusap, mas mababa ang boses. Hindi mo ba nakikita na ang doktor ay may ibang pasyente? Maapektuhan mo siya sa ganyan. Nagmamadali ako. Talagang hindi ko na kayang maghintay. Ginoo po. Sandali lang po. Pagkatapos ko pong alagaan itong pasyente, saka po ako magbibigay ng serbisyo sa inyo. Huwag po kayong mag-alala muna. Baka matulungan ko muna kayong tingnan. Naku, hindi po ako ang may sakit.
Yung amo ko po ang may sakit. Malubha po ang kalagayan niya. Kaya po ako nagpasundo ng doktor para magpatingin sa bahay. Sabi ko nga, kung ang amo nyo ay may sakit na, bakit hindi mo siya dalhin dito para magpatingin? Seryoso ang sakit ng aking amo. Hindi siya makalabas ng bahay. Mabilis kayo. Kung maghihintay pa tayo, baka talagang delikado na. Pero kung hindi mo siya dadalhin para magpatingin, wala kaming magagawa para malaman ang kanyang kalagayan. Naku, sinabi ko na. Seryoso ang sakit niya. Kailangan talagang magpakuha ng tulong ang mga doktor. Sige, sandali lang po kayo. Aayusin na namin agad. Salamat po, Dr. Huang. Opo. Pakisabi muna sa akin, ano po ang sakit ng pamilya niyo? Ano po ang mga sintomas? Anong klaseng karamdaman? Kayo rin po ay doktor. Opo, syempre po. Kami tatlo po, sila ang mga doktor ng klinikang ito. Maaari kayong magpakatatag at magsalita. Ano bang sakit ng inyong amo? May tao sa bahay namin. Nabiktima ng masamang espiritu. Nabiktima ng masamang espiritu. Ako ay isang katulong sa bahay ng isang mayamang negosyante sa bayan ng Shaibei. 3 araw na ang nakalipas. Umupo ang aking amo sa karwahe. Naghahanda na pumunta sa bahay ng kaibigan para mag-inuman. Ngunit nagkaroon ng aksidente habang dumadaan sa isang tulay. Ulan ng nyebe, naputol. Para sa 3 tunog. Pagdating ng ikalawang araw, napansin ng pamilya na nagkasakit ang kanilang amo ng kakaibang sakit. Kapag nakahiga ang aking amo doon, ay parang walang pagbabago. Hindi mo talaga makikita ang anumang kakaiba. Pero kapag tumayo siya, ay talagang nakakabahala. Ang kanyang mga mata ay kusang tumataas. Ang kanyang ulo ay parang palaging nahuhulog sa lupa. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya pababa. Hila. Talagang kakaiba ito. Para gamutin ang aking amo, naghahanap ang pamilya sa paligid ng mga manggagamot. Ngunit nang makita ng mga manggagamot ang sintomas ng aking amo, lahat sila ay naguguluhan. Isang-isa ay tumanggi, na nagsabing hindi nila ito nakita, at hindi rin alam kung anong sakit ito. Ay, kalaunan narinig ko. Sa ni Longfeng, may isang doktor na may mahiwagang kakayahan sa Huanglian. Kaagad akong pinapunta ng amo ko. Sinasabi nilang kailangang personal kong imbitahin si Huanglian na doktor, para makita ang aming amo. Hindi ko alam kung sino si Huanglian na doktor. Ako si Huanglian. Ikaw pala si Huanglian na doktor. Matagal na kitang gustong makilala. Sa totoo lang, ako si Muxiang, ang assistant ni Huanglian na doktor. Moksha o Moksha. Nagmamasid ka na naman sa mga tao. Ay, hindi ko sinasadya. Kaya't ikaw ang magbantay dito. Sasamahan ko si ikaw na pangalawang guro sa pagbisita. Ayos lang. Ang pangalawang guro ay magbabantay dito. Sasamahan kita. Ate, bakit lagi kang nakikipag-agawan sa akin sa pagbisita? Lene. Ay naku, maaari bang bilisan nyo? Ang aking amo ay mayaman. Basta't mapabilis nyo ang paggaling ng kanyang sakit. Siyempre, madami kayong makukuhang pera. Sige, bilisan nyo na. Ako na ang bahala dito. Tara na, bilis-bilisan. Pakiusap. Uy, kapatid. Ginoo. Mabilis, tulungan mo ako. Ikaw ang pasyente. Sa wakas, nandito ka na. Ganito. Tumayo ka muna, tingnan ko ang sitwasyon. Pakiusap, ituwid mo ang katawan mo.
Diyos ko. Sobrang nakakatakot ito. Nagamot na ito ng tatay ko dati. Kaya mo ba, Master Brother? Kung hindi mo kaya, tatawagin ko agad ang tatay ko. Pupunta muna ako sa tatay ko. Kaya kong gamutin. Ay. Sige, tulungan na lang natin ang pasyente na humiga. Pakiusap, ipihit si Ginoong Jiang. Kailangan kong mag-iniksyon sa kanyang likod. Hi. Sige, ngayon ay maaari nang lumabas ang lahat. Hayaan ang pasyente na magpahinga ng mag-isa sa loob ng ilang sandali. Kapatid na guro, kamusta ka na, kapatid na guro? Pwede bang magtanong, Ginoo? Lumipas na ang kalahating oras mula nang dumating ang aming Ginoo. Kaya mo bang gamutin ang kanyang sakit? Ginoo, kakagawa ko lang ng akupunktura. Ang pangunahing layunin ay upang maalis ang sakit sa likod ng pasyente, at ang mga pangunahing punto sa ibabang bahagi ng katawan. Pagkatapos, may pangalawang hakbang na mahalagang paggamot. Ginoo, ano ang gusto mong gawin sa pangalawang hakbang na paggamot? Gusto mo bang ipainom sa tatay ko ng gamot o ipagpatuloy ang akupunktura? Ay, walang akupunktura at walang gamot. Paano naman gagaling ang tatay ko sa sakit na ito? Ay naku, huwag kayong mag-alala. Talagang hindi kailangan magmadali. Mag-relax ka lang. Mga espesyal na kakayahan ang aking nakatatandang kapatid sa pagpapagaling. Talagang isa siya sa mga pinakamahusay. Basta't siya ang humawak sa sakit. Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Ano bang espesyal na kakayahan ng iyong nakatatandang kapatid? Na kayang pagalingin ang ganitong kakaibang sakit ng aking ama. Sa totoo lang, ang sitwasyon ni Ginoong Qian ay talagang bihira. Kung gusto talagang gamutin ang kakaibang sakit ni Ginoong Qian, kailangan ng espesyal na atensyon. Hindi sapat ang lakas ko mag-isa. Kung gusto ninyong pagalingin si Ginoong Qian, kailangan ko ng mga malalakas na lalaki. 8. Basta't mapapagaling ang sakit ng tatay ko, huwag nang pag-usapan ang 8 tao. Kahit na kailangan pang maghanap ng 80, tiyak na gagawin ko ang lahat para makuha silang lahat. Ano man ang halaga. Basta't maging malusog ang tatay ko. Gusto kong gawin ito. Ginoo, talaga bang magiging epektibo ito? Sa kabila ng lahat, ang ganitong uri ng paggamot ay hindi pangkaraniwan, tingnan mo. Baka dapat nating isaalang-alang ang ibang mga paraan. Sa puntong ito, kailangan na lang nating maniwala sa kanya. Marahil may paraan talaga siya upang gamutin ang sakit ng Ginoo. Since ganun na ang sabi ng misis, agad kong aayusin ang mga kailangan. Maghahanap agad ako ng 8 malalakas na lalaki para masimulan agad ang paggamot. Handa na ba ang tagapag-alaga? Huwag kayong mag-alala, Ginoo, hindi ako magpapabaya sa utos ninyo. Sunod sa inyong utos, inasikaso ko sila ng isang masaganang hapunan. May baboy na nilaga, pansit na baboy, manok na nilaga, at gansa. Yung 8 batang ito, lahat sila busog na busog. Napakalakas talaga niya. Mister, mag-alala kayo. Lahat sila ay handa na. Sige, utusan niyo na sila. Ano mang gusto niyo ipagawa sa kanila ay pwedeng-pwede. Para maging grupo silang dalawa. Tumayo sila sa 4 na sulok ng bakuran. At maghintay sa utos ko. Magpadala pa kayo ng 2 tao. Anyayahan niyo ang inyong amo na pumasok sa bakuran. Sige, Ginoo, aayusin ko na ito. Uy, kayong 2. Ayon sa utos ng Ginoo, itaas niyo ang amo. Bilisan niyo. Ano bang pinaplano ng Ginoong ito? Mukhang kakaiba ang mga ayos na ito. Nakakalito ito.
Anumang kababalaghan yan. Yung lalaking hinanap ng nanay ko. Hayaan na lang natin siya, sige. Lanan. Haha. Bilisan mo pa. Kailangan mas mabilis pa. Pabilisin pa. Mas mabilis pa, mas mabilis. Bilisan, bilisan, bilisan. Ano ba to? Hindi ito paggamot. Siyempre, ito ay ehersisyo. Ang Ginoo na ito ay espesyal kong pinakuha. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niyang paraan. Tingnan muna natin ang resulta. Pero, walang panganib sa Ginoo, di ba? Ay naku, napagod ako. Sobrang pagod na ako. Tigil mo. Hahaha, anong kalokohan ito? Dinala kita rito para gamutin ako. Pero pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ginawa mo akong napakakawawa. Sobrang pagod na ako. Ano bang balak mo? Ano bang balak mo? Ikaw, anong balak mo? Tingnan niyo kung ano na ang kalagayan ng inyong amo ngayon. Bakit niyo ako tinitingnan? Kayo, tingnan niyo ang amo. Hindi na siya umiikot ang mga mata. Hindi na rin siya bumabagsak ang ulo. Wow, napakakamanghamanghang damit. Ganyan lang gumaling ang sakit ko. Anong klaseng paraan ito? Salamat talaga, Ginoong Huang. Ang Ginoong Huang ay napakabata pero may napakagaling na kasanayan sa medisina. Hahaha, tunay kang isang kahangahangang doktor. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong buhay na nagligtas, Ginoong Huang. Salamat sa iyong pagtulong, Ginoong Huang. Tungkol sa akin. Ako. Bakit hindi niyo ako pinasasalamatan? Bakit parang nandito ka sa lahat ng lugar? Hindi ba't wala ako? Ako ang iyong katulong. Kung hindi dahil sa pagtuturo ng aking ama sa iyo ng medisina, gagawa mo bang maayos ang tao ng ganito kadali? Ikaw, huwag mo na akong pasalubungin ng gulo. Ikaw, Dane. Hahaha. Ay, hindi na kailangang magbigay ng ganitong malaking galang, Ginoong Qian. Ang pag-aalaga sa mga tao at pagligtas sa buhay ay tungkulin ng isang doktor. Ito rin ang aking sinumpaang tungkulin bilang Huang Lian. Mabuhay ang mahusay na Dr. Huang. Pasok po, hay naku. Salamat sa inyong lahat sa hirap na dinanas ngayon. Uwi na kayo. Binabati ko si Ginoong Qian sa kanyang paggaling. Ngunit, Ginoong Qian, may isang bagay na nais kong sabihin. Madaling malinis ang mga banyagang masama. Ngunit mahirap bantayan ang mga traidor sa bahay. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Huang? Ginoong Qian, hindi mo ba naisip kung bakit ka biglang nagkasakit? Ang sakit ng aking amo ay dulot ng panlabas na masamang impluensya. Tungkol dito, mukhang kailangan pang tanungin ang ginang at ang tagapangalaga. Anong pinagsasabi mo? Ginoong Huang, huwag mong isipin na dahil na ipagamot mo ang sakit ng aking amo, ay maaari mo nang bastusin ang aking reputasyon. Tungkol kay Ginoong Huang, ikaw na. Kamakailan ay nagpalit ng bagong pabango ang Ginoong Qian sa bahay. Kamakailan lang, bumili ang misis sa night market ng bagong Western Cordyceps. May tulong ito sa pagtulog. Tama iyon. Itong Cordyceps. Kung gagamitin ng mag-isa, talagang may bisa ito sa pagpapakalma. Ngunit kapag pinagsama sa pollen ng mandragora, naging chronic poison ito. Hindi lalampas ng isang buwan. Ang lason ay magiging malalim sa buto. Ang mga sintomas sa simula ay panghihina at kawalang lakas. Kapag biglang tumayo, ang dugo at enerhiya ay umaagos pataas. Ang lason ay umaagos pataas. Dahil dito, nagiging sanhi ito ng mga spasms at pagkahilo. Ito ang mga sintomas ni Ginoong Qian noon. Wala kaming itinanim na bulaklak na mandragora sa bahay. Wala ring sinuman sa bahay ang nakahawak nito. Ginang,
Bakit may amoy ng bulaklak na mandragora sa inyo? Si Huang ay nakakita ng bulaklak na mandragora isang beses maraming taon na ang nakalipas. Mula pagkabata, matalas ang aking pangamoy. Kaya't naalala ko. Napakalinaw. Nakakatawa. Sa isang panig na kwento mo lang, gusto mong akusahan akong lasunin ang Ginoo. Alam mo ba kung gaano kalaking kasalanan ito? Talaga. Dahil alam mong napakalubhang kasalanan ito. Bakit hindi mo naalis ang polen ng mandragora sa iyong mga kuko? Hindi mo na ito nalinis. Baka masyadong pinalad kaya naging kampante ka na. Ginoo, pakawalan mo ako. Ang pulbos ng mandrake na ito, inumin mo. Kasabay nito, amoy ng caterpillar. Sa mata ng mga walang alam. Tunay ngang maaaring gawin itong hindi mapapansin. Pero hindi ninyo alam. Ang mga labi ng mangkok na may pulbos ng mandrake. Sa ilalim ng amoy ng caterpillar. Unti-unting lalabas ang lason. Tingnan nyo. Sino ba ang nagsusuri araw-araw sa mangkok ni Ginoo Qian? Ginoo tagapangasiwa. Mas mabuting mag-report na lang kayo sa opisina, Ginoo. Kayang-kaya kong hanapin ang mga ebidensyang ito. Naniniwala rin ako na kaya nilang hanapin. Kayo. Gusto kong mag-report. Ginoo, nagkamali lang ako ng ulo, napasubo ako. Ginoo, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Ginoo. Ako po ay nagkamali. Handa akong ialay ang kalahating buhay ko sa inyo bilang kabayo at baka. Kayo. Akala ko'y mahal na mahal ko kayo. Akala ko'y itinuturing ko kayong tunay na kapatid. Ngunit kayo pa ang nagbabalak na kunin ang buhay ko. Magpadala kayo ng tao para magulat. Mga tao, halika, mga tao. Haha, magre-report ka pa. Nakuha ko na ang lahat ng mga kampanilya. Si Qian Wangsheng, tingnan natin kung sino ang magre-report sa'yo. Qian Wangsheng, kung hindi mo alagaan ang matagal na niyong pagsasama bilang mag-asawa, huwag mong sisihin na walang pakialam ako. Chen Feng. Anong ginagawa mo? Anong balak mong gawin? Siyempre, gusto kong mapanatili kang nakapikit magpakailan paman. Noong araw, kung hindi dahil sa pangangailangan mong ibigay ang bride price para magpagamot si Brother Feng, hindi ako magpapakasal sa'yo. Kung sana'y pumanaw ka na lang ng mas maaga, magiging isang marangal na wakas ito sa ating maraming taon bilang mag-asawa, isang dignified na katapusan. Sa lahat ng taon na ito, hindi pa ba ako naging sapat na mabuti sa'yo? Opo, Ginujo. Huwag na kayong makipag-usap sa kanila. Maiksi ang gabi, maraming pang pangarap. At ikaw, Hari. Tunay na ang galing mo. Pero ngayon, mamamatay ka rin dito. Kung sisihin man, sa sobrang pakikialam mo lang. Ay. Kapatid, ayos ka lang ba? Ayos naman ako, salamat at dumating ka agad. Hinala ko na si Qian ay may inihandang gamot. Pagkatapos, huwag kalimutang hanapin ako. Ang isang tunay na mapanirang babae, ang ganda ng asong nangangagat. Hindi ganyan ang Ginoo, hindi ganyan. Siya ang manloloko sa mundong ito. Sama-sama silang gustong ilabas ako. Ginoo, siya. Maaari na ring ituring na maganda, hindi ko inasahan. Ngunit ang puso ay parang ahas at alakdan. Bakit? Mukhang madali akong lokohin. Ideya niya lahat yon. Hindi ko kasalanan yan. Nainis ako hanggang sakit. Parang aso na bagay. Kung medyo matibay pa sana. Kaya kitang papaluin ng masakit. Kung magtatangka ka pang umimik. Papapatay na kita ngayon din. Si Huang ang doktor, tama ba? Kanina nakita ko rin yon. Talagang kahanga-hanga. Buti na lang andyan ka. Kaya nailigtas si Ginoong Qian sa kapahamakan. Hahaha, dapat lang. Bilang mga doktor, wala tayong karapatan na hindi tumulong. Kailangan din nating pasalamatan si Ginoong Jun sa kanyang pagdating. Salamat sa iyong pagod sa gitna ng gabi. Ang puso ng doktor ay puno ng kabutihan. Maganda, napakaganda.
May kasanayan at may dangal sa medisina. Magpapakilala lang ako. Ako ang katulong ni Haring Lungsod, si Datu Zhu. Ang pangalan ko ay Zulong. Ah, si General Zhu pala. Pasensya na, pasensya na. Sabi nga kanina ni Dr. Huang, ang paggaling at pagliligtas ng tao ay tungkulin ng isang manggagamot. Narinig ko na rin ang tungkol sa karangalan ni Dr. Huang sa Haring Lungsod. Kamakailan, nagkaroon ng kakaibang sakit si Datu Zhu sa amin. Kapag sumasakit ang ulo niya, parang pumutok na ulo niya. At lalong naging madalas pa nga. Sigurado ako na si Dr. Huang ay may magandang lunas. Ginoo Zhu, isang tao na mayaman na nagkakahalaga ng maraming salapi. Kulang ay isang simpleng manggagamot sa baryo. Talagang mahirap gampanan ang malaking tungkulin na ito. Mapagpakumbaba si Dr. Huang. Yung ginawa mo kanina, mas magaling pa kaysa sa mga doktor ng aming hukbo. Ay, hanga ako sa iyong papuri, Ginoo Zhu. Wala akong kakayahan, Huang. May hanga rin pero walang lakas, Huang Shenyi. Ito ba ay pagtanggi sa akin? Kung magagaling, bibigyan kita ng 50 piraso ng ginto. Sisiguraduhin ng komandante na ikaw ay magiging mayaman sa susunod na buhay. Kapatid, 50 piraso ng gintong bar. General Zhu, ang dakilang tao na ito. Talagang hindi ko kayang gawin. Sanjay. Sanjay, Ajonye. Huang Shenyi. Katatapos lang makita. Madali lang magliyab ang baril ko. Mamatay, hindi magagamot. Mamatay din ang dakilang pinuno. Pumili ka na. Bakit ngayon lang kayo bumalik? Kailangan naming pumunta sa tahanan ng dakilang pinuno para magpagamot. Dalhin mo na lahat ito. Para sakaling kailanganin. Kapatid, gusto mo bang magdala ng kaunting gamot? Narinig ko na madalas nasasaktan ang mga gwardya sa bahay ng malaking general. Huwag kang mag-alala. Bilisan mo, bakit ka nag-aaksaya ng oras? Tandaan mo, kapag nandyan na tayo sa bahay ng malaking general, ano man ang mangyari, dapat kalmado ka. Yenan, ito ay isang bagay na nakataya ang buhay. Narito na. Tara na, bilisan mo. Wow, ang sarap. Ito ang unang pagkakataon kong sumakay sa ganitong kalaking sasakyan. Hahaha. Muxiang, huwag kang magsalita. Mag-ingat ka, baka pumasok ang malakas na hangin sa tiyan mo at sumakit. Anong klaseng salita yan? Mas pipiliin kong sumakit ang tiyan ko kaysa mamatay sa pagpigil. Ay. Hindi ikaw, bakit ka? Ay, senior brother, sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapakumbaba. Kung hindi ka magpapakumbaba, masakit ang ngipin ko. Tumayo ka na, tumayo na. Ay naku, hindi ako. Sige na, tumayo ka na. Anong tawa nyo? Noong 8 na ako, nagsimula na akong magustuhan si senior brother Huang Lian. Di ba pwedeng umupo sa kanya? Bakit ka tumayo? Ako. Kung gusto ng lola, tatayo siya. Kung gusto niyang umupo siya. Anong pakialam mo, Gine? Ay naku, sobrang sakit na. Sobrang sakit talaga. Ano bang nangyayari? Mahal na Ginoo, magtiis ka pa. Katatapos ko lang magbigay ng painkiller sa'yo. Dapat ay agad nang mag-umpisa ang bisa ng gamot. Tatay, magtiis ka pa ng kaunti. Alam kong mahirap ito. Pero andyan na ang Ginoo. Magtiis ka pa ng kaunti. Tatay, ay ang sakit. Hindi ko na kayang tiisin. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Ang sakit. Ay naku, ay. Sino ang tutulong sa akin? Sino ang tutulong sa akin? Ay. Mahal na Ginoo, ngayon ay tutulungan ka ni Huang, bilisan mo. Bilisan mo. Sino ang tutulong sa akin? Ay. Ay.
Mga kapatid, kitang-kita nyo ang sitwasyon ngayon. Tayo. Sa wakas, nakakita tayo ng isang napakahalagang pagkakataon na bihira mangyari. Alam nyo lahat. Yung mataas na leader na sobrang inutil at walang alam. Palaging may sakit, parang talong na nabasa sa hamog. Walang magawa. Wala siyang kakayahang dalhin tayo sa tagumpay. Sa halip, palalubagin lang niya ang kaguluhan sa panahon ng gulo. Dahan-dahan ang nilalamon ng ibang puwersa. Ginoong Pangulo, nakikinig kami sa inyo. Magbigay kayo ng utos. Makinig kayo sa akin. Noong nakaraan, ilang beses kong taos pusong pinayuhan siya na mag-utos na umatake sa Hilaga, sa mga rehiyon na nasakop ng ibang warlord. Kapag nakuha natin yon ng sabay-sabay, maisa sa katuparan natin ang pagkakaisa ng buong mundo, makamit ang isang dakilang tagumpay. Pero siya, palaging nagdadalawang isip, natatakot at nag-atubili. Hindi talaga makakilos. Paano naman tayo dadalhin ng ganitong leader patungo sa kadakilaan? Saklap naman, sa kaguluhan may mga bayani. Matagal na naming gustong sumama sa iyo para makamit ang tagumpay. Hindi na kami pwedeng magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras kasama ang taong ito. Tama, para makamit ng pamilya Zhu ang kapangyarihan sa gitna ng kaguluhan. Kahit na siya ang aking nakababatang kapatid. Kailangan kong tiisin ang sakit ng paghiwalay. Dapat siyang tanggalin mula sa posisyon na yon. Kayo nakasama ko sa maraming taon, sa mga laban sa Hilaga at Timog, na nagbigay ng buhay, mga kapatid, sa loob ng 2 oras. Titingnan ang inyong katapangan. Nangangako na susundan ang aming leader. Sige, maganda. Ngayon, bumalik na kayo sa inyong mga posisyon. Maghanda na para sa laban. Ngayon ang pagkakataon natin na magpabago. Napakagandang pagkakataon para baguhin ang kapalaran. Hindi pwedeng magkamali. Sige, pa-left turn tayo. CJ. Ay. Mas mabuti na ang pakiramdam mo ngayon, Ginoo. Ay. Hindi na masakit. Talagang mga dalubhasang manggagamot kayo. Haha. Siya. Kunin mo nga ang 50 piraso ng ginto para ipakita ang aking pasasalamat. Huwag magmadali. Mas mabuting hintayin na lang naganap na gumaling si Ginoo bago natin pag-usapan. Ginoo, hindi kami nagpagamot sa inyo para sa pera. Ang mga doktor sa Dragon Phoenix Mountain Clinic namin ay nananatili sa prinsipyo ng pagliligtas ng buhay at pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ang aming tungkulin, at hindi kami kailanman kumita ng sobra sa aming serbisyo. Lanan. Ikaw ay may mataas na moralidad. Hindi kailangang magbayad sa pagpapagamot. Para kaming nakikinig sa hangin sa Northwest. Hindi rin kami pwedeng magutom habang nag-aalaga ng pasyente. Ay. Talagang hindi ko inasahan. Sa mga panahong puno ng kaguluhan at kawalang tiwala. Hindi ko akalain na hindi kayo para sa pera. At higit pa sa inyong murang edad. Mayroon kayong napakahusay na kasanayan sa medisina. Talagang nakakabighani. Pwede bang magtanong, paano ninyo natutunan ang ganitong kahusay na medisina? Kasama ang tatay ko. Kaming ilan? Lahat kami ay mga estudyante ng tatay ko. Talagang magaling ang tatay ko. Ano po ang pangalan ng aking ama? Anong pangalan? Tatay ko. Hindi nagsasalita ang anak tungkol sa ama. Kasalanan. Ang tatay ko ay si Mu Baichuan. Mu Baichuan, Linan. Oh. Hindi ba siya ang kilalang royal doctor sa Qianqing Palace? Si Mu Baichuan, isa siyang mahiwagang doktor. Hindi nakapagtataka na mataas ang inyong kasanayan sa medisina. Hindi ko alam yan. Hindi kailanman sinabi ng tatay ko sa amin ang tungkol sa kanyang nakaraan. Oh. Anong nangyayari? Ulat, Ginoong General. May mga hindi kilalang tao na pumasok sa tahanan ng Ginoong General. Nasaan ang pinuno ng mga gwardiya, si Zulong? Hindi ko alam, Ginoong General. Pumunta na sa impyerno ang ulo ng ina ni Zhu. Sumugod tayo. Sir. Si Shasha ay maghahatid sa manggagamot sa likuran. CJ, sundan niyo ako. Tara. Sugod. Sugod kayo. Mabilis, umalis na kayo. Kailangan kong bumalik para iligtas ang tatay ko. Mag-ingat kayo. Magpapaalam ako. Mabilis, umalis na.
Sino ka bang sinungaling na dragon? Bakit ka nagagalit? Ako ang iyong nakatatandang kapatid. Bakit bilang isang dakilang general ay hindi ka nag-isip ng mga hakbang? Sa araw-araw, nakatuon ka lang sa iyong maliit na lupain. Kapag ako, si Zulong, ay pumalit sa'yo, dapat mong paunahan ang Zhu Family Army sa pagpapalawak ng teritoryo. Tanging sa ganitong paraan mo maitataguyod ang tagumpay ng Zhu Family. Bola lang ang sinasabi mo. Ginoo, Ginoo. Hindi, Itay. 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 Tara na. Ayaw kong umalis. Mga kapatid, saktan niyo ako. Mabilis, lumabas ka, Itay. Lyuda. Bilisan mo. Pumunta ka sa likod bahay at hulihin si Shasha. Dapat tanggalin ang ugat ng problema. Tara na. Dito. Hoy, bumangon ka na. Nasa unahan, bilisan mo ang paghabol. Kita tayo mamaya. Anong ginagawa mo? Umalis na ang mga sundalo. Gusto ko sana magtagal pa ng kaunti. Mabilis na tayo, delikado dito. Ay naku, bakit ka galit? Sige, umalis ka na. Umalis na. Bakit? Ito ay sintomas ng kawalang lakas ng enerhiya. Kulang sa ki at dugo. Kailangan ng maayos na pagpapagaling. Hindi nakakapagtaka na palagi akong walang lakas. Bibigyan kita ng ilang reseta. Mga formula para sa pagdagdag ng enerhiya at dugo. Lanan, kumonsumo ka ng tama sa oras. Makikita mo ang epekto sa loob ng kalahating buwan. Lanan. Dito ako maghahanap ng reseta. Sige, salamat. Ay nako, ang hirap. Ay nako, ang nanay ko. Grabe, ang dami kong nilakad, napagod ako. Sobrang pagod na talaga ako, ha? Ako ang tatay mo, nakaupo lang dito. Anak, anong sinasabi mo? Nakapagod na ako para sa'yo, anak ko. Paano ka pa nakakapag-joke habang pagod na ako? Ay, eto na, nakauwi na ang dalaga. Masaya ang puso ko, tatay. Ay. Hala. Bawasan ng konti. Guro. Guro. Bumalik na ba si Guro? Pwede po bang malaman, Ginang? Siya po ay ang perla sa palasyo, si Zudaxio. Si Miss Zhu siya po. Ang ganda-ganda ng batang ito. Bakit ang pangit ng mukha mo? May mga sugat ka pa. Anong nangyari? Ay naku, tatay, huwag muna kayong magtanong. Agad na ipakita kay Ate Shasha. Sige, itaas mo ang braso. Ay naku. Sugatang baril ang lalim ng sugat. Seryoso ang sugat mo. Anong nangyari dito? Bakit ka nag-atubili, magsalita ka na? Kamusta na ang tao nyo? Nakuha na ba ang 50 piraso ng ginto? Ay naku, wala na ang tao. Saan ka pa makakakuha ng ginto? Ay! Namatay na ang tao nyo. Kapag kumalat ito, saan ko ilalagay ang mukha ng aking galing sa medisina? Huanglian at Chehu. Magsalita kayong dalawa, ano talaga ang nangyari? Ay, tatay, huwag ka munang mag-alala. Hayaan mong dahan-dahan naming sabihin sa'yo. Maaari bang huwag magmadali? Wala na ang tao. Ganito kasi, Guro. Ay, dahan-dahan.
Oh, ganoon ba? Saan ba mas mabuting tumira si Ianje? Zhu, guro, bakit hindi na lang si Ianje? Zhu ang tumira sa bahay ko. Bagamat maganda ang mga kondisyon, mas mabuti na ito kaysa sa matulog sa kalye, di ba? Salamat, Kuya Che. Ang utang na loob mo ay mananatili sa aking isip. Wala iyon. Sadyang mas simple lang ang bahay ng mga tao sa probinsya. Siguro, malayo ito kumpara sa mga kondisyon sa inyong tahanan. Umaasa pa rin ako na sana ay maintindihan ni Miss Zhu. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon, nasira na ang pamilya ko at nawala na ang lahat. Wala nang malaking bahay ni Datu. Wala na akong matuluyan. Masaya na ako sa ganito. Ay, tama na. Hindi kaya mahabol ng mga tauhan ni Zulong dito, di ba? Malamang hindi. Kasi yung mga sundalong nagsusugod sa amin, pinatay na ng mga tao ni Datu Zhu. Ah, ayos na rin pala. Ayos lang iyon. Kaya dalhin mo si Ianye Zhu sa bahay mo para makapagpahinga siya. Sige, aalis na kami ngayon. Tara na, gwapo. Ay naku, ang saya naman hahaha. Hey, Boss Wang. Ah, pumasok ka. Muli na namang abala kita para gamutin ako. Hindi abala, hindi abala. Ang magpagaling at tumulong sa tao ay tungkulin ko. Pakiupo ng maayos. Maraming salamat, Kumusta po ang pakiramdam niyo kamakailan? Gumanda na ba ang kalagayan niyo? Medyo okay na. Report kay Datu. Matagal kaming naghanap sa kanluran. Ngunit hindi namin nakita si Zhu Shasha. Report kay Datu. Nagtanong kami sa lahat ng nayon sa silangan ng 30 milya. Wala kaming natagpuan. Kahit sa mga baryo, wala ring Zhu Shasha. Ulat, Ginoo. Wala rin kami sa timog. Lahat sila'y mga inutil. Kung hindi natin matagpuan si Zhu Shasha, dapat mong ugatin ang problema. Hindi sila magkakaroon ng kapayapaan. Ginoo, wala ka talagang dahilan para mag-alala ng labis. Si Zhu Shasha ay isa lamang batang babae. At saka, sa mga nakaraang labanan, siya ay nasugatan na. Nahihirapan na siyang kumilos. Ano pang kakayahan ang mayroon siya para bantaan ang iyong kaligtasan? Ang pag-aalala mo ay talagang labis, Jenen. May katwiran ka. Maaaring talagang ako ang nag-aalala ng labis. Sandali, itong si Zhu Shasha. Ba't parang galing sa Longfeng Mountain? Yung mga batang Diyos na manggagamot na yon, mukhang magkaibigan. Maliit ang posibilidad na mangyari yon, Ginoo. Ayon sa aking nalalaman, yung mga manggagamot na yon ay umalis na. Sa likod ng bahay ng General bago pa man nangyari ang insidente. At si Zhu Shasha, noong panahong iyon ay nangunguna sa kanyang mga babaeng sundalo. Nakipaglaban siya sa atin ng harapan, tapos siyang masugatan. Si Juyu ang nagdala sa kanya palayo. Isang mahina na babae pa ang nasugatan. Saan pa siya makakatakas? Lahat ng lugar sa paligid ay sakop namin. Ginoo, baka mas maganda kung magpadala pa ako ng tao upang maghanap ng maigi. Baka makakita tayo ng mga pahiwatig. Hindi na kailangan. Ang pinakamahalaga ngayon ay magpadala tayo ng mga elite na tropa. Maghanda ng mabuti. Kailangan nating kumilos habang mainit pa. Magsimula na sa pag-atake sa Hilaga. Tapusin agad ang dakilang plano ng pamilya Zhu na pag-isahin ang mundo. Sundin ang utos. Ang pamilya Zhu ay tiyak na gagawin ang lahat. Naway magtagumpay ang dakilang leader sa kanyang layunin. Sasha, uminom ka na ng gamot habang mainit pa, Sasha. Salamat sa'yo, Kuya Che. Sobrang abala ko sa'yo dito. Walang problema, kayo ay isang noble. Ikaw ay ikinagagalak kong makapunta sa bahay ko para magpagaling. Magpahinga ng maayos sa bahay ko. Huwag munang mag-alala ng sobra. Inumin mo na ang gamot. Sasha ate, halos gumaling na ang sugat mo. Halos nawala na ang pamamaga. Mag-alala ka lang. Walang problema, okay lang naman. Ngayon, umaasa akong gumaling na ang sugat ko. Para makabalik ako sa imperyo sa lalong madaling panahon, upang personal na tapusin ang aking walang pusong tiyo, si Sasha. Bagamat mahalaga ang paghihiganti, mas mahalaga munang alagaan ang iyong sarili. Tama nga. Iniligtas niyo ako mula sa pintuan ng kamatayan. Hindi lang ako ginamot, kundi inaalagaan din ang aking pang-araw-araw na buhay at pagkain. Talaga, hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang kabutihang ito. Ay, anong kabutihan at kabutihan? Tayo'y mga tao mula sa probinsya. Ikaw ay isang mayamang dalaga. Ang makilala ka ay isang biyaya at tadhana para sa amin. Narito na ang sabaw ng manok. Ang bagong luto na sabaw ng manok ay talagang nakapagpapalakas. Sasha, uminom ka na habang mainit pa. Yinan, alam ko na ibinibigay ang sabaw ng manok kay Sasha. Nasaan ang sabaw ko? Meron, kunin mo na agad. Dali. Lane. Tama, Sasa, okay na ba talaga ang kamay mo? Pakita mo nga, lanan. Totoo, gumanda na. Tingnan mo.
Tapos na ba talaga? Ang galing. Ah, magsisimula na akong turuan ka ng martial arts mula ngayon. Turuan mo rin ako magbaril. Mag-aral tayo mula sa isa't isa. Okay ba? Siyempre, pwede naman. Pero ngayon, gumaling na ang sugat ko. Gusto kong makabalik agad sa Imperial City. Patayin si Zulong. Para sa paghihiganti sa kamatayan ng tatay ko, kailangan mong pumunta sa Imperyo mag-isa. Hindi masyadong delikado. Baka pwede mong turuan akong maglaro ng basketball at sabay tayong pumunta. Okay ba? Pero hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang kunin ang baril na ito ngayon din. At tapusin ang buhay ng aking baliw na tiyuhin. Siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit ang ganitong padalos-dalos na pagkilos ay masyadong delikado. Kailangan nating maghanda ng mabuti sa plano natin. Sige, ituturo ko sa iyo kung paano bumunot ng baril. Pero, Kuya Che, ayokong mapahamak ka dahil sa akin. Sasha, kailangan kong tulungan kang makamit ang iyong paghihiganti. Hindi lang ito para sa iyo. Para rin ito sa katarungan. Sige, okay. Gusto ni Kuya Chai na matutong bumunot ng baril. Ito ang baril. Dito lumalabas ang bala. Ito ang bolt. Ginagamit ito para load. Ito ang safety. Dapat siguraduhin ang estado nito bago gamitin. Sasha, turuan ko ang sarili kong gamitin ang pistol sa pinakamabilis na paraan. Pagdating ng panahon, sabay tayong haharap sa panganib. At sabay tayong maghihiganti para sa tiyuhin. Salamat sa iyo, Kuya Chai. Ay naku, Kuya Huang. Talaga namang napakahusay ng iyong pamamaraan, parang tunay na alagad ka ng ginoong mo. Sobra naman ang iyong papuri, Kuya Huang. Ay, Kuya Huang. Ang sinasabi mo, parang hindi ako magandang estudyante ng aking ama. Ay naku, No. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag mong tignan na araw-araw akong nagtatrabaho dito. Parang palagi na lang akong gumagawa ng mabibigat na gawain. Pero sa pagtatanong, pagmamasid, pagsusuri, paggawa ng reseta, acupuncture, at cupping, kaya kong gawin ang lahat. Pero itong dalawang senior ko, bagong salta pa lang. Mas kailangan pa nilang magpakita ng lakas at karanasan. Hehe, kaya ako na mismo ang nagpakumbaba at nagbigay daan sa kanila. Hahaha. Pero, alam mo, Dr. Mu, ang ibig kong sabihin ay, yung pamamaraan ni Dr. Huang Lian. Para siyang kopya ng tatay mo. Parang kasing hugis ng tatay mo. Alam mo na rin ang kalagayan ko noon. Pinuntahan ko na ang maraming klinika. Sabi ng mga doktor, post-stroke daw yon. Marami na akong ininom na mga sabaw pero walang epekto. Nakita mo nga noon. Sabi ng guro, malabo ang salita niya. Naglalakad ako na parang naliligaw, nanginginig ang mga kamay at paa. Huwag mo nang banggitin, pero mula nang dumating kami sa Dragon and Phoenix Clinic. Una, sa pamamagitan ng personal na paggamot ng iyong ama. Pagkatapos, sa paggamot ni Kuya Huang. Araw-araw, sa tanghali, regular akong pinapagan ng acupuncture at cupping, kasama ang pag-alis ng dugo. Tingnan mo. Sa loob ng mahigit 3 buwan, ngayon, malinaw na akong makapagsalita. Hindi na rin ako nahihilo, naging matatag na ang paglalakad. Wala nang pinagkaiba sa normal na tao. Talagang napakalaking biyaya ko. Nakilala ko ang isang buhay na Diyos. Buhay na Diyos, hahaha. Boss Huang, dapat sinabi mo na ito kanina. Akala ko ay may masama. Naging nag-alala ako ng walang dahilan, hahaha. Pero sa totoo lang, ang galing ng pagbalik nyo. Hindi lang dahil sa galing ng aking ama at ng aking guro sa medisina, kundi dahil din sa iyong pakikipagtulungan. Sa nakaraang 3 buwan, ikaw ay walang humpay na nagpunta sa iyong appointment, at mahigpit na sumunod sa mga tagubili ng doktor, at talagang tinanggal mo ang iyong paboritong sigarilyo at alak. Ang iyong determinasyon ay talagang hinahangaan ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Hahaha, na. Ay naku, tingnan mo ang sinasabi mo. Bilang pasyente, syempre kailangan mong makinig sa doktor. Bukod pa rito, ang pangalan ng aming Longfeng Medical Clinic ay kilala dito sa lugar na ito, kaya hindi ako akalang hindi susunod. Hahaha. Ngunit Dr. Mu, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Sa iyong mga pamamaraan, sa pagdaan ng panahon, tiyak na magiging isang dakilang manggagamot ka. Hahaha. Sa pagdaan ng panahon, tiyak na magiging isang dakilang manggagamot ako. Sige, magmadali ka na sa paggawa ng gamot. Huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sino ba ang nag-isip ng kung ano-ano? Bakit hindi tayo magpalitan? Ikaw na lang ang gumawa ng gamot, ako na lang ang mag-check up. Bakit lahat ng masayang gawain ikaw na lang ang gumagawa? Hindi ka pa rin nasisiyahan, hehe. Talaga namang nakakatuwa kayong mag-asawa. Hahaha, sobrang nakakatawa. Hahaha.
Boss Wang, maya-maya ayain ko kayo sa pagkain ng lechon. Boss Wang, huwag po kayong magkamali. Hindi kami mag-asawa. Anong maling akala? Ngayon hindi mo inaamin na asawa kita. Mayroon ka pa bang ibang mapanuksong plano? Anong mapanuksong plano? Boss Wang, huwag po kayong maniwala sa kanya, puro kabalbalan lang. Mahilig lang siyang magbintang. Sino ang nagsasalita ng kabalbalan? Iyan ayos na. Pagod na ang dalaga. Lalabas ako para magpahinga. Uy, Shasha. Bakit ka nagmamadali? Halos natamaan mo ako. Pasensya na, Ate Moxiang. Nandito ako para magpaalam sa inyo. Ah. Kapatid Huang, tapos na rin ako ngayon. Sige, aalis na ako ah. Ay, Boss Wang. CJ. Magkikita tayo ulit, magkikita tayo ah. Bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta ah? Bakit bigla kang aalis ah? Hindi ba maganda ang pagtira mo dito? Hindi, ayos na ang sugat ko. Ngayon na ang tamang panahon para bumalik sa Imperial City at singilin ang hayop na yon. Pero Sasa, tuluyang gumaling na ba ang sugat mo? Huwag kang magpilit. Wala na, ganap na akong gumaling ngayon. Pero kahit na halos gumaling na ang sugat mo, hindi ka pa rin pwedeng mag-isa. Mahina ka mag-isa. Paano mo lalabanan ang masasamang grupo? Parang sumisid ka sa sariling hukay. Hindi namin mapalagay na ikaw lang mag-isa. Lubhang mapanganib ang daan na tinatahak natin. Paano mo mag-isa? Walang problema, magaling ako sa kung fu. Ah, Sasa, saan na si second senior brother? Di ba palagi siyang nasa tabi mo araw-araw? Nasaan siya? Sinasadyang hindi ko sinasabi sa kanya para hindi niya malaman. Bakit? Dahil pinili niyang makasama ka. Kayo ay dapat magsama sa lahat ng bagay, magkasama sa hirap at ginhawa. Napakahalagang bagay ito. Paano mo naman siya hindi papayagang sumama sa'yo? Hindi ganun. Gusto ko lang na hindi siya mapahamak. Ay naku, anong panganib? Hindi pwede. Lalabas ako para hanapin si Shixiong at papayagan siyang sumama sa'yo. Ay, huwag ka nang makialam. Huwag ka nang makialam. Halika. Hindi pwede, masyado kang nagmamadali para kay Shasha at Chehu. Anong balak mo talaga? Bakit mo tinatanong yan? Di ba kita napapansin na iba ang tingin ni Sasa sa'yo? Gusto mo na ba si Sasa? Sa panahon ngayon, nagkakainis ka pa rin dyan. Ang mahalaga, si Sasa gusto si Chehu. Kahit na gusto ko siya, ano bang pakialam mo? Bakit hindi dapat pakialaman? Huwag ka magpanggap na walang alam. Malinaw ang aking isipan. Masyado kang gising. Ikaw ang hindi gising. Nagmahal na ako sa'yo noong 8 taong gulang pa lang ako. Anong sinasabi mong gising? Sinasabi ko, maliit na kapatid. Maaari bang maging mas mature ka? Tumingin ka sa mga bagay ng mas malawak. Kahit ang mga laro-laro ng bata ay pwedeng maging totoo. Ikaw. Hindi nakapagtataka kung bakit malamig ka sa akin. Akala ko, ganyan ka pala tumingin sa akin. Saan ako hindi mature? Saan ako hindi kumpleto? Sa totoo lang, sa puso ko. Mabuti ka naman. Hindi lang talaga kita gusto. Sasha, Lianje, bakit palagi niyo akong pinipigilan na maghiganti? Okay, Sasa. Ang pagpatay sa ama ay hindi maaring kalimutan. Naiintindihan kita, sinuportahan kita. Ngunit tungkol dito, kailangan itong pagplanuhan ng mabuti. Halika, sumama ka sa akin sa loob. Tutulungan kitang magplano ng mabuti. Okay, Lianje. Ay, hindi ka ba kanina humahadlang? Bakit ngayon pa? Tumahimik ka. Kapatid, may sama ng loob ako ngayon. Mayroon ka bang magandang paraan para makaganti ako? Tungkol dito, kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Huwag kang magmadali. Umupo ka muna at makinig ka sa akin. Oh, tama nga pala. Hintayin mo ako sandali, may kailangan akong asikasuhin. Ay, Lianje. Lianje, buksan mo ang pinto. Pakawalan mo ako. Buksan mo ang pinto. Lianje, buksan mo ang pinto para makalabas ako, Lianje. Hahaha, ikaw talaga, hahaha. Anong nangyayari dito? Bakit ang saya-saya nyo? Ira the way, nakita mo ba si Sasha? Hindi ko nakita. Hindi ba siya laging kasama mo? Nagmamalaki lang kami at kapag masaya kami, tumatawa kami. Talaga namang masaya kayong lahat. Oh, tama nga, guro. Nais ko sanang itanong sa'yo, bakit mo isinara si Shasha? Gusto mo bang itago siya sa isang gintong bahay? Hindi ba meron ka ng kahon?
Lelan. Hindi ito kahoy na panggatong. Anong ibig mong sabihin yan? Huwag mong gamitin ang malisyosong pag-isip laban sa isang taong matuo. Ay naku. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya. Si Shasha ay gustong pumunta sa palasyo para magpahamak. Ginagawa ko ito para maiwasan kayong mapahamak. Ako. Anak na panganay, ano nang malisyoso o matuo? Nagkamali ako sa paghusga sa'yo, pero hindi kaya na siyang ikulong, di ba? Mapapalala lang siya niyan. Mas mabuting palayain na lang siya. Kung magagarantiyahan mong, mapapayuhan mo siyang huwag nang mag-risk pa, palalayain ko na siya. Sisiguraduhin kong mapapayuhan ko siya. Ha? Ay, mga Ginoo, kayo po ba ay nagkakasakit? Kami po ay sumusunod sa utos ng General. Pumunta kami dito para magpasuri sa aming dakilang General. Nasaan ang aming dakilang General? Para na rin makapaghanda tayo. Nagtatanong pa ba? Siyempre, ang aming dakilang General ay nakatira sa palasyo. Sa mga suot ninyo, siguradong ito ang mga kilalang Chaihu at Huang Lian. At ang tatlong doktor na Muxiang, di ba? Ah, kapatid na mas matanda. Paano nila nalaman ang pangalan natin? Hindi pa tayo nagkikita. Noong huli, naagapan niyo ang sakit ng dating general na si Zuyu. Ngayon, si General Zulong ang pumalit sa kanya. Ngunit siya rin ay nagkaroon ng kakaibang sakit. Kaya't kami ay inatasan na dumating. Nais naming humiling sa inyo, mga dakilang manggagamot, na muling magbigay ng tulong. Napakabuti, kami ang Dragon Phoenix Mountain Medical Hall. Sikat na sikat ang aming grupo ng mga dakilang manggagamot. Maaari bang bawasan mo ang pagsasalita? Mga Ginoo, pasensya na talaga. Sa ngayon, kailangan naming pumunta sa kalapit na nayon para magtanong. Talagang wala kaming oras, hindi makakapunta sa imperyo. Ano? May oras kayong pumunta sa kalapit na nayon, pero wala kayong oras sa imperyo. Anong klaseng dahilan yon? Patawad, Ginoo, talagang malayo ang imperyo. Kahit gaano kalayo, kailangan naming pumunta. Nakangalit ang sakit ng aking malaking boss ngayon. Hindi kayo matapang na pumunta. Dadakpin ko kayo at sira ang klinika nyo. Huwag. Hindi madali ang pagtatayo ng klinikang ito ng master. Magpunta na tayo. Sige, Ginoo ng hukbo. Magpahinga muna kayo dyan. Mag-aayos kami at susunod na kami sa inyo. Sige, ayos na yan. Sasabihin ko sa inyo, naghanda ang aking malaking gwapo ng 50 piraso ng ginto bilang unan. Naghihintay na lang siya na kunin nyo. Wow, ang daming ginto. Siyempre, pupunta kami. Tara na. Ay naku. Kung aalis tayong lahat. Hindi ito maganda ah. Kung aalis tayong lahat. Hindi naman pwedeng lagi siyang nakasara sa silid, di ba? Kaya't iwan ko ang susi sa mesa. Kapag nakita ng guro ang susi, tiyak na palabasin niya siya, ayos lang. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Kailangan kong bumalik sa imperyo. Kailangan kong patayin si Zulong, ang halimaw na yon. Shasha, paano ka nakalabas? Hindi ba't isinara ka namin? Ako, tumalon ako mula sa likod na bintana. Narinig ko lahat ng usapan niyo kanina kasama yung mga opisyal. Lahat ng sinabi niyo narinig ko. Sasha, mag-isip kang mabuti. Matindi ang bantay sa malaking palasyo ng hari. May libo-libong sundalo na nakabantay. Kung mag-isa lang ako, para akong tupa sa harap ng tigre. Tapos na ang desisyon ko, kahit mamatay. Kailangan kong patayin ang hayop sa loob ng hawla. Sasha, tutulungan kita. Sasama ako sa'yo. Kung talagang gusto mong pumunta. Hindi na kita pipigilan. Ngunit masyado kang kapansin-pansin sa suot mo. Mas mabuting mag-makeup ka bilang maliit na manggagawa ng gamot sa klinika. Hayaan mong si Muxiang ang mag-makeup sa'yo. Okay. Kahit na masira ang mukha ko, ayos lang. At Shasha, bilisan na natin. Hindi na maaga. Kailangan nating maghanda ng mabuti. Tara na. Ah, ang sakit. Anong oras na ba? Bakit hindi pa nagigising yung Ginoo? Mahal na Ginoo, tiisin mo pa. Kakatanggap lang ng painkiller. Mabilis na lalabas ang epekto ng gamot. Tatay, kailangan mong magpakatatag. Nasa daan na ang mga Ginoo. Malapit na sila. Ulat, Ginoo. Dumating na ang 3 gwardiya. Mabilis, iligtas sila. Ito, siya ang katulong sa aming klinika. Ang pangalan niya ay Dahuang. Bakit ka pa nakatunganga? Agad na kunin ang karayom. Daishui, ituloy natin. Kamusta na ang ama? Masakit pa ba ang ulo? Mas mabuti na, mas komportable na kaysa kanina. Tatay, darating na si Huang Lian.
Kailangan mong makipagtulungan sa paggamot. Huwag mong gagayahin ang ginawa mo noong nakaraan na ayaw uminom ng gamot dahil sa mapait ito. Siyempre naman, talagang mga dalubhasa sila. Nang humawak sila, nawala na ang sakit ko. Uy, Kapitan Jiang, pakitaguyod ng maayos ang mga dalubhasang iyon. Huwag silang pabayaan. Huwag kang mag-alala, inayos na namin sila. Nakatira na sila sa guest house ng mansion. Niayos pa nga ang inihandang tsaa at merienda. Ngayon, kailangan nating gamutin ang maestro. Dito ay kailangang tahimik. Pakialis na ang mga hindi kasali, lumabas na kayo sa kwarto. Una na kayong lumabas. Hayaan niyong mag-focus ang mga doktor sa paggamot. Sige po. Pakiramdam ba niyo po ay gumagaling na ang malaking general? Mas maganda na po ang pakiramdam niya. Maraming salamat po sa paggagamot sa akin. Karapat-dapat. Ang pangunahing layunin ng aming Dragon Phoenix Medical Hall ay maglingkod sa tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng lunas. Gamutin ang sakit, iligtas ang tao. Junior brother, kunin mo na ang pulse ng datu. CJ. Datu. Mas maayos na ang pulse mo, mas matatag na. Mas maganda kaysa kahapon. Datu, ipagpatuloy ko na ang acupuncture para sa inyo. Master, hayaan mong ako na ang magdala ng malaking silver needle, magpahinga ka muna. CJ. Huang, hindi ka pa sanay sa mga galaw mo. Hayaan mo akong gawin ito. Lao Shui. Lao Shui. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Mabuti. Wala nang sakit. Ay. Siya. Sinasabi mong gusto mong maghiganti kay Zulong, naiintindihan kita. Pero hindi ka pwedeng maging ganito ka-impulsive. Alam mo ba, halos nasira mo ang bentahan namin ng 50 barong ginto. Pasensya na. Sobrang impulsive ko. Hindi ko inakalang may tao pala sa likod ng tabing. Sobra ng delikado si Sasha. At saka, ang aming klinika, ang Longfeng Medical Hall, ay palaging nananatiling tapat sa pagtulong sa kapwa. Ang prinsipyo ng pagpapagaling at pagtulong sa tao. Bilang mga manggagamot, ano namin maaring panoorin ang pasyente na pinapatay sa harap namin? Tama nga. At ayaw din naming madawit sa ganitong krimen. Kung malaman ito ng mga otoridad, paano na ang aming klinika? Maaari akong maghintay. Hintayin kayong maayos ang kampanaryo. Maghahanap pa ako ng pagkakataon na umatake. Kuya, maliit na sis. Sa tingin ko, dapat nating intindihin ang nararamdaman ni Sasha. Matapos mamatay ang tatay niya dahil sa kulong. Yung matinding galit na dulot ng dugo. Sino man ang makadama niyan, hindi mapigilan ang sama ng loob. Alam ko at naintindihan ko rin. Kaya nga hindi rin ako nagsasawa na samahan siya. Maliit na sis, kung dinala natin si Sasha dito. Dapat nating tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Ang paghihiganti na ito ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anuman. Lene, madaling sabihin, di ba? Naisip mo na ba? Si Zulong ay kasalukuyang nakatira sa bahay ng pinuno, na may mahigpit na seguridad. Maaaring napapaligiran ng libu-libong sundalo. Kahit na makuha ni Sasha, paano siya makakaligtas? Tama. Sa tingin ko, may punto si Kuya Master. Dapat tayong mag-isip ng isang planong pangkalahatan, para maghiganti at magpatawad, at siguruhing ligtas tayo. Kahit sila yan, si Muxiang at si Meimei, ang paghihiganti ay sariling responsibilidad ko. Kung sa tingin niyo ay nakakabigat ako, alis na ako ngayon. Hindi ko kayo pipigilan. Ha? Sasa. Huwag kang aalis, nangako akong tutulungan kitang maghiganti. Puntahan natin sa kwarto ko. Mag-usap tayo ng maayos tungkol sa plano.
Mas mabuti ka na, di ba? Simula nang dumating kayo, talagang gumanda ang pakiramdam ko. Salamat sa inyo. Dapat lang, Major. Ang pagtulong sa mga nangangailangan at paggagamot ay tungkulin namin. Ang paggagamot at pagtulong sa tao ay aming tungkulin. Huang Lian, Muxiang, Chaihu. Magaling kayo sa medisina. Sa ngayon, nailigtas niyo muna ang sakit ng aking ama. Pero hindi pa kayo pwedeng umalis. Natatakot ako na baka muling magkasakit ang aking ama. Kaya sana'y manatili kayo sa dakong general. May matutuluyan dito. May pagkain at inumin. Magandang kondisyon. Hindi ko alam kung ano ang opinyon ng bawat isa. Basta't kailangan ng malaking punong himpilan. Maaari tayong manatili dito ng matagal. Ayaw kong manatili dito ng matagal. Miss ko na ang tatay ko. Gusto kong umuwi sa bahay. Mabuti, igagalang ko ang inyong opinyon. Ngunit, mas mabuti kung mananatili ka sa punong himpilan bilang isang doktor militar. Pwede mo akong dalhan ng gamot anumang oras. Kung mananatili kayo dito bilang mga militar na doktor, magkakaroon kayo ng walang katapusang karangyaan at yaman. Tama ba ako, kapatid na Chaihu? Pero ano ba? Hindi ba mas maganda pa ang kondisyon ng bahay ni Panginoon kaysa sa inyo sa Longfeng Mountain? Kung ikukumpara sa Longfeng Mountain at Datu ng General, siyempre, magkaiba sila. Pero pareho kaming mga estudyante ng aming master. Di namin pwedeng umalis ng walang pahintulot ng master. Hindi pwedeng basta-basta umalis sa paaralan. Sino ang master mo? Si tatay ko yun. Nasaan ang tatay mo? Siyempre, nasa Longfeng Mountain siya. May tao mula sa Longfeng Mountain. Iyan ay. Ginoo, pumunta ka sa Longfeng Mountain, dalhin ang 10 gintong baras. Siguraduhin mapapayag niya ang ama ni Muxiang, na siya ay ang guro ng mga maliliit na doktor na ito. Pahintulutan siya. Mananatili ang mga maliliit na doktor na ito dito bilang mga militar na doktor. Ako, Ginoo, ay agad na alis. Paano na ito? Ano ang gagawin natin? Datu. Ang pangunahing layunin ng aming Dragon Phoenix Medical Hall ay maglingkod sa tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot. Magpagaling at magligtas ng tao kami. Hindi ba't ang pagpapagamot sa akin ay itinuturing ding pagtulong sa tao at pagliligtas? Siyempre. Pero marami pang mahihirap na tao sa labas. Naghihintay na kami upang tulungan sila. Tama, kakaiba na may malasakit kayo sa mga tao. Pero ang pangunahing layunin ko lang ay magpagamot kayo sa akin. Hindi pinapayagang lumabas ng bahay ng pangkalahatan kahit isang hakbang. Ito, Ginoong Pangkalahatan, mukhang gusto ninyo kaming ilagay sa bahay bihisan. Kayo ay nakikipag-usap ng maayos sa amin. Ipinapakita ninyo ang pagpapahalaga sa amin. At saka, hindi naman kayo nagkulang sa amin. Nakatira kami sa bahay ng pangkalahatan at tinatamasa ang karangyaan. Bakit hindi kami masaya, Ginoong Pangkalahatan? Ginoong Pangkalahatan, kung hindi, magkasundo tayo sa gitna. Paano ba tayo makakapagkompromiso? Yenan, maaari tayong magtayo ng klinika sa Imperial City. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa mga mahihirap na tao. At maaari rin tayong handang tumugon sa mga utos ng punong general. Para gamutin ang punong general. Magandang ideya yan. Ayos yan, pero kayong 3 manggagamot at 1 parmasyutiko. Sama-sama, 4 kayong tao. Mas mabuti kung 2 ang manatili dito. Kung pwede mong ipakita sa akin si boss, iiwan ko na. Ako rin. Para maging katulong kay Big Brother Chaihu. Galing, sige ganito na lang. Pero wala naman tayong pera para magpatayo ng klinika sa Imperial City. Kaya kailangan mong umuwi sa probinsya para ipabili kay Master na ibenta ang klinika sa Longfeng Mountain. At yung kikitain, doon tayo magtayo ng klinika sa Imperial City. Ang galing mo talaga mag-isip. Alam mo na rin ang tungkol sa klinika sa probinsya. Yan ang ipinasa sa amin ng aming mga ninuno. Paano namin ito mabebenta? Lene. Tama. Binilhan tayo ni Datu ng 50 gintong baro. Kung may ganitong 50 gintong baro, sapat na ito para magtayo tayo ng isang klinika sa lungsod ng hari. Datu, tama ba ako? Tama, Binibini. Pupunta kami sa opisina mamaya para kunin ang 50 gintong baro para kina Huang Lian at sa kanila. Tommy. Kuya Chaihu, napakahusay ng iyong medisina. Halos gumaling na ang sakit ng tatay ko. Isang karangalan na makapagpagaling sa dakilang general. Isang karangalan ito para sa akin. Nakaubo pa. Nga. Mabilis na itong gagaling. Bibigyan kita ng 2 reseta pa.
Gusto mo bang tulungan kita, kuya? 2 beses sa isang araw. 1 beses sa umaga, 1 beses sa gabi. Sino ang nagtayo ng klinikang ito sa lupain ito? Ay! Anong nangyayari, kuya? Lumabas ka, tingnan natin. Hoy! Sino kayo? Bakit kayo sumisigaw sa gitna ng araw? Hindi niyo ba nakikita kung sino ako? Talagang hindi ko napansin. Paumanhin, kayo po ay. Kami po ang tagapangasiwa nitong lugar. Ito po ang aking kuya. Ano, kayo po ay mga manloloko dito. At mga kuya na manloloko pa. Kami po ang tagapangasiwa dito. Hindi po kami mga mandaraya. Hala, mukhang sinasadyang guluhin ng may-ari nitong babae. Hindi po siya ang may-ari nito. Siya ang aking nakababatang disipulo. Ang lakas ng loob ninyo. Ang lupain na ito ay sa aking nakatatandang kapatid. Ano ang karapatan niyo para magtayo ng bahay dito? Hindi naman. Nagtatayo kami ng bahay dito. May karapatan ba kayong mga sinungaling na makialam? Kami ang namamahala sa lugar na ito. Bakit hindi kami makikialam? Basagin mo ito para sa akin. Oy, kuya. Kami na unang pumasok dito. Nakalimutan naming magbigay ng ilang regalo. Hindi namin binigyan ng pasasalamat ang mga boss. Pero may dala na akong handa. Isang maliit na pasasalamat, sana tanggapin mo. Oy, tumigil ka na. Hindi madali ang kumita ng pera. Bakit namin ibibigay sa kanya? Sabi na, ang pagkalugi ay para sa kapayapaan. Bata, mukhang hindi ka marunong makisama, Ibigay mo sa akin ang gintong bar. Kung hindi, babasagin ko ang tindahan mo. Hindi mo ibigay. Babasagin ko na. Hey. Tama na. Anong ginagawa mo? Sino ang bold na magpapasikat dito? Ay, mga militar nila. Sila nga. Anong pakialam ni Lord sa kanila? Kami ay nandito para hilingin si Dr. Huang Lian upang magpagaling kay Major Zhu sa malaking himpilan. Sino kayo? Kami ay mga tagapagligtas ni Dr. Huang Lian. Iyan makipagkaibigan lang. May makipagkaibigan ka bang ganito? Umuwi ka na. Ay, haha. Kaya pala ang likuran ng istasyon ay ang tahanan ng malaking general. Ay, hindi natin kayang labanan yan. Tara na. Ay, Ginoo. Pero, hindi ba si Chaihu ay nasa tahanan? Nasaan si Chaihu? Si Chaihu, ang manggagamot, ay kasama ng dalagang iyon sa pangangaso. Sobrang malas. Si General Zhu ay muling may sakit. Pakiusap, Ginoong Huang Lian. Agad na sumama sa akin. Sige na. Mas mabuti na ba ang kalagayan ng leader? Mas mabuti na nga. Hindi ba nakontrol na ang sakit ng leader? Bakit bigla na namang sumakit? Hindi ka ba pwedeng tumahimik? Parang nakakabuwisit ka. Nagtataka lang ako. Bakit hindi pa rin nakontrol ni Second Senior Brother ang sakit ni Great Marshal sa loob ng maraming araw na ito? Paano nangyari na hindi pa rin niya mapagaling? Ang ibig mong sabihin ay hindi kasing galing ng Huang Lian ang medisina ni Chaihu. Hindi. Pareho lang ang medisina ni Second Senior Brother at ni Eldest Senior Brother. Mas magaling lang ako ng konti kaysa kanila. Huwag ka nang magyabang dyan. Ang sakit ni Great Marshal, ganito lang talaga, ay isang kakaibang at matigas na sakit sa ulo. Kailangan niya ng pamatagalang paggamot, kaya paminsan-minsan, ang pag-atake ay normal na sitwasyon. Kaya talagang hindi nyo ba isinasalang-alang na manatili? Hindi ba may pangalawang nakatatandang kapatid sa malaking bahay? Nasaan ang pangalawang nakatatandang kapatid? Ang tunay kong gusto ay si Zhu Shasha. Ngunit si Zhu Lili ay labis na nakatuon sa akin. Ganito ang magulong sitwasyon. Ano ang dapat kong gawin? Akala ko'y nagkamali ako sa'yo. Akala ko'y hindi ka ganun katatag sa pag-ibig. Pero ayos lang. Tain mo akong hilahin ng espada. Ang mga hadlang ng Dragon Tomb ay babalik din sa iyong tabi. Sasha, bakit ka nandito? Magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Tatay, bakit ka ulit nagkasakit? Dahil wala kayo, kaya tinawag ko si Huang Lian at Muxiang. Pasensya na, hindi ko dapat naghunting. Wala na yon, yung kapatid mong lalaki at babae ay nakapagpagaling na. Nabawasan na ang aking paghihirap sa sakit. Dumating na ang iyong oras. Ikaw na halimaw. Bakit mo pinatay ang aking pangalawang guro? Matagal na tayong di nagkita. Zhu Shasha. Bilisan mo. Deisheng. Hahaha.
Bakit ka ba ganyan ka-impulsive? Kung hindi dahil sa mabilis kong reaksyon at naitulak kita. Matagal ka nang napatay ng gwardiya sa tabi ng zulong. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ito? Ako ang nagdala sa inyo sa ganitong sitwasyon. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Para lang makapag-escape tayo. Binenta ko na ang klinika sa Huang Lian at ang sa imperyo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sige na, Muzi. Bawasan mo ang sinasabi. Ako. Bakit ako magbabawas ng sinasabi? Alam mo ba kung gaano karami ang ibinayad ko para sa klinikang iyon? Ako. Binenta ko pa ang klinika sa aming bayan. Iyon ay pag-aari ng pamilyang Mu. Isang klinika na ipinasa mula sa henerasyon. Umiiyak ang aking ama dahil sa sakit. Kapag napatay ko si Zulu, sisikapin kong bayaran ang inyong mga pagkalugi. Ngayon, wala ka pang tagumpay. Naging isang aso ng walang tahanan, walang matutuluyan. Ano ang maibabalik mo sa amin? Sige na. Dito ay medyo nakatago. Halika, palitan mo ang gamot ni Shasha. Magtiis ka lang. Ito ay simpleng sugat lang. Walang masyadong problema kung hindi. Magpaalam na tayo. Hindi pwede yan. Kung walang mag-aalaga sa sugat mo, tiyak na magkakaroon ito ng impeksyon. Kahit gusto mong umalis, kailangan mong maghintay na gumaling ang sugat mo. Ngunit ayaw ko nang maging pabigat sa inyo. Tumahimik ka. Nasa ganito na tayo. Ano pang pag-aalala? Dalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar, tara na. Sa wakas, nakuha ko na ang aking minamahal. Ang matinding paghihintay ng dalaga ay hindi na sayang. Mula ngayon, kami na ay opisyal na mag-asawa. Una, pakasalan si Yanyi. Zulin ang pamilya Zhu. Sa pamamagitan nito, makakapit tayo sa malaking puno ng bahay ng mga general. Kapag nakuha na ang kapangyarihan ng bahay ng mga general, saka na natin pag-usapan ang walang katapusang kayamanan at karangyaan. Anak na lalaki ng asawa ko. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinuno ng mga kawal sa dakilang tanggapan. Mamumuno sa lahat ng mga tagapagtanggol dito sa bahay. Maraming salamat po sa pagtitiwala ng iyong ama. Ang aking anak na lalaki ay gagawin ang lahat ng makakaya ko upang hindi mabigo ang iyong tiwala. Bigyan mo ako ng kalahating buwan. Ikaw mismo ang magdadala ng koponan. Kailangan mong mahuli ang tatlong reberdeng si Zhu Shasha, Huang Lianmu at Xiang. Huwag mong palampasin kahit isa. Isa man ay hindi pwedeng makawala. Mangyaring huwag mag-alala, mahal na biyanan. Tiyak na gagawin ng aking asawa ang lahat ng makakaya. Sasagutin ko ang misyon kahit nasa kamatayan. Ayos. Bumalik ka at ipagpatuloy ang pag-inom ng 2 beses ayon sa reseta na ibinigay ko sa'yo. Talaga nandito kayo. Mabuti naman at naaalala mo pa ang lugar na ito. Mukhang, ang desisyon ng guro na tulungan ka noon ay nasayang. Hahaha. Araw-araw kayong sumusunod sa akin sa pagliligtas ng tao. Sa mga araw na ito na nagtiis at nagsasakripisyo. Matagal ko nang sinabi. Hindi ko akalain na ganito ka pala. Hindi ko agad nakita ang tunay mong mukha. Ngayon, ako ay isang tagapangalaga sa haring lungsod na dambuhalang pwesto. Alam niyo ang aking kakayahan sa martial arts. Kung may utak, sumama na kayo sa akin. Si Zhu Shanshan ba? Sa itaas, sa disyerto. Wala siya dito. Imposible na hanapin ako. Kayo. Wala bang ulat? Dalhin muna sila sa tavern bago tayo mag-usap. Tara na. Tara na. Bitawan mo ako. Hey, bitawan mo ako. Kaya ko nang mag-isa. Bitawan mo ako.
Sasagutin mo ba o hindi? Talaga bang sasabihin mo? Hindi naman ikaw ang nagsabi kung ano ang sasabihin ko. Ano ba ang sinabi natin? Di ba sinabi ng Chief Guard? Dapat niyang sabihin kung nasaan si Zhu Shasha. Sabihin mo na agad kung saan nakatago si Zhu Shasha. Nakatago si Shasha sa lugar na dapat niyang itago. Huwag nang magpasikat pa. Saan niya dapat itago? Siyempre, ito ang lugar kung saan siya nakatira. Huwag makipag-usap sa batang ito. Niloloko tayo niya. Tama na. Huwag saktan ang aking guro. Kung may lakas ka, sa akin ka lumaban. Huwag saktan ang aking guro. Ay naku. Mukhang sawa na sa buhay ang batang ito, ano? Hayaan mong maranasan niya ang aking lakas. Hala, hindi ka pwedeng magpakahero, maliit na dalaga. Bata ka pa, malambot ang katawan, hindi mo kayang labanan sila. Halika na. Hindi ako matatakot sa mga katulong nyo. Hay nako. Maghanda na. Ay. Mabilis. Umalis na kayo agad. Tumakbo na. Sundan. Ulat sa Ginoong tagapangalaga ng mga bantay, may kagyat na sitwasyon sa militar. Ang mga pangkat militar mula sa Hilaga ay malawakang sumalakay sa ating bansa. Nasukol na nila ang 3 lungsod. Inutusan ng general ang kanyang mga tauhan na iparating ang mensahe. Inuutusan ang Ginoong tagapangalaga ng mga bantay na agad bumalik sa palasyo. Mag-organisa ng depensa. Protektahan ang tahanan at bayan. Swerte kayo. Tawad na kayo sa buhay. Pahintulutan kayong mabuhay ng ilang araw pa. Ibalik ang direksyon patungong kaharian. Huminto ka. Magsitigil kayo sandali. Ako ang pinuno ng mga gwardiya ng malaking bahay ng emperador. Chen Hu Humph. Alam ko naman kung sino ka. Dahil dyan, kailangan kitang hulihin. Kami ang mga sundalo ng hilagang bansa. Hahaha. Sobrang swerte natin ngayon. Nahuli pa natin ang isang, mga general ng kaaway. Ihampas niyo sila sa akin. Bilis, bilis. Tayo na. Tayo na. Bilis, tayo na. Lahat ay maghanda. Ilagay ang bala. Kumanda ng barilin. Sandali, may sasabihin ako. Ikaw ba ang punong tagapagtanggol ng Haring Lungsod? Buhay ka pa? Tama, ako nga ito. Kung mapapatawad niyo ako ngayon, may papasok ko ang inyong tropa sa Haring Lungsod. Mano-manong mahuhuli natin si General Zulong. Magaling. Kung matutulungan mo kaming mapalaya ang Haring Lungsod, katapos ng tagumpay, karangyaan at yaman, mataas na posisyon at malaking sweldo. Sobrang iniisip. Bigla silang umalis si Chehu. Tiyak na may hindi pangkaraniwang dahilan dito. Siguradong may nangyari sa imperial na lungsod, at ang bagay na ito, malamang ay may malapit na ugnayan sa mga operasyon militar. Walang pakialam kung ano ang militar o hindi. Ang dapat nating alalahanin ngayon ay ang ating kalagayan. Talagang hindi maganda ang kalagayan ngayon. Hindi na tayo makakabalik sa bahay natin sa Longfeng Mountain. Wala na tayong matutuluyan doon, Lanan, at ang Imperial City pa. Mas delikado pa. Parang isang pugad ng mga tigre. Mukhang mapipilitan na naman tayong maglakbay sa iba't ibang lugar. Sa ating mahusay na kasanayan sa medisina, maglalakbay tayo sa mundo. Kahit saan ka magpunta, kuya. Susundan kita. Ngunit si Zhu Shasha ay umalis para maghanap ng tubig. At hindi pa bumabalik sa loob ng 3 oras. Sa ganitong liblib na lugar, baka siya ay nahulog sa panganib. Naku. Sa kanyang matigas na ugali, siguradong pupunta siyang maghiganti kay Zulong. Anong gagawin natin? Lahat ng grupo ni Zulong ay matapang at tuso. Kung siya lang ang pupunta, para siyang naglalakad sa kamatayan. Sige, hanapin natin siya.
Tapos na ang seremonya. Mga kaibigan, sugod na. Sige, pasok. Patayin. Sugod. Nasaan ang tao? Sino ka? Bakit mo ako pinatay? Tingnan mong mabuti kung sino ako. Zhu Xiaxia. Pamangkin, ako ang iyong pangalawang tiyuhin. Pakiusap, patawarin mo ako. Huminto ka. Ang tatay ko ay iyong tunay na kapatid. Bakit mo siya pinatay ng ganito kalupit? Ate sa pamangkin. Lahat ito para sa ating dominasyon sa pamilya Zhu. Ito ang iyong dominasyon. Ma. Sa wakas, nakabawi na ako para sa iyo, tatay. Bawi. Bawi sa galit. Ikaw. Ikaw ang pumatay kay Major Zhu ng personal. Ikaw ang nakipagsabuatan sa mga kawal ng hilagang bansa para magkaisa sa loob at labas kaya bumagsak ang palasyo. Para mapanatili ang sariling buhay. Pinilit din ako. Di ba't nakatulong ka pa nga sa akin ng malaki? Hindi ko kailanman kailangan ang mapanirang tulong mo. Noong nakapanumpa ka sa akin, sabi mong tutulungan mo akong patayin si Zulu. Pero ngayon, para sa karangalan at kayamanan. Hindi lang binetray ang mga gurong nagturo sa akin, kundi pati na rin ako. Hindi mo akalain na pinakasalan mo pa ang anak na babae ng aking kaaway. Sapat na siya. Sa puntong ito, ano ang kahulugan ng pag-uusap tungkol sa mga lumang isyu? Nasaan si Chu Lingling? Bakit hindi ko siya makita? Matagal na siyang lihim kong dinala sa bukirin para itago. Hulihin siya. Ihahandog ko siya sa hilagang bansa. General Lee, tanggapin mo ang gantimpala. Tigil. Bilis, bilis. Huwag kang gumalaw. Sino kayo? Saan kayo galing? Itong Ginoo. Kami ay mga taga-nayon sa paligid. Dahil sa sakuna sa aming bayan, kami ay tumakas. Hindi, nakita kita sa tahanan ng general. Kayo ang mga doktor na nagpagaling kay Datu. Ah, so kayo pala ang mga doktor na yon. Ang galing, maraming sugat ang nasa linya ngayon. Kailangan namin ang ganyang kasanayan sa medisina. Mas maganda kung mananatili na lang kayo sa aming kampo. Magpagaling at mag-aalaga kayo sa mga sundalo. Ayaw namin, hindi kami pupunta. Kailangan naming pumunta sa Longfeng Mountain Villa para sa tatay ko. Hindi kayo pwedeng pumili. Dalhin niyo sila palabas. Ay. Tara na. Huwag hawakan. Walang anuman, mamaya hayaan mo siyang bigyan ka ng ilang gamot. Uwi ka at kakainin mo na lang. Kapatid, sinasabi mo bang ganito na lang tayo maglalakbay at gagamot? Kailan kaya matatapos ang ganitong buhay? Ngayon, ang mundo ay puno ng kaguluhan at gulo. Laban ng mga warlord, nawalan ng tahanan ang mga tao. Kami ay naglalakad sa malalayong lugar upang umiwas sa gulo. Papagaling at tumutulong sa mga may sakit na walang gamot at doktor. Hindi ba't ito ang aming pangakong ginawa noong nag-aral kami ng medisina sa gulod ng paraiso? Ito rin ang utos ng aming guro bago siya pumanaw. Ito ang aming pangakong hindi namin malilimutan.
Ngunit sa ganitong paraan, palagi kaming naglalakbay at naninirahan sa labas. Hindi ito pang matagalan, ang pagkain at matutuluyan ay kailangang hanapin. Kailangan nating makahanap ng isang lugar na matitirhan at pagtitibayan ng buhay. Meron ka bang mas magandang paraan? Sa gitna ng kaguluhan na ito, saan ba talaga ang ating matitirhan? Lanan. Ako, si Muxiang, ay matalino at mabilis mag-isip. Siyempre, may paraan na ako. Pwede tayong maghanap ng isang maliit na nayon para tumira. Magbukas tayo ng maliit na klinika. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa mga may sakit at makakahanap ng tahimik na tirahan. At pwede ka pang magkaanak at magpalaki ng pamilya. Palalawakin ko pa ang medikal na kasanayan ng tatay ko. Sino ang gustong makipag-anak sa'yo? Sino ang pumayag na makipagkasal sa'yo? Nung iniisip mo buong araw, bata? Bakit hindi mo tinutupad ang mga sinasabi mo? Iyon ay malinaw. Sinabi mo iyan noong nasa likod ng bundok ng Yawang Valley ka. Ano? Biro lang yon. Bakit ka naman naniwala, tanga? Ikaw. Ang tanga mong ulo, bobo kang kambing. Lene. Pero ang tunay na masama, si Sasa ay nagdurusa. Dapat sana'y marangya siya. Ngayon ay naglalakad lang kami sa kalye. Sasa, huwag kang mag-alala. Kapag nakalipat na kami, siguradong maghahanap ako ng mabuting lalaki para sa'yo, para mabuhay ka ng maginhawa. Hindi na kailangan. Ang puso ko ay namatay na kasabay ng pagbagsak ng tahanan ng dakilang pinuno. Ngayon, gusto ko na lang na makasama kayong lahat bilang isang manggagamot. Wala nang ibang mahalaga. Ay, Ate Shasha, anong sinasabi mo? Ikaw ang prinsesa ng tahanan ng dakilang pinuno. Saan kami mangahas na utusan ka? Kung malaman ito ng iba, hindi ba't sasabihin nilang inaapi ka namin? Wala na akong tahanan ngayon. Isa lang siyang karaniwang babae. Ayaw ko ng bayad. Gusto ko lang matutong mag-aral ng medisina at tumulong sa mga tao. Ito na ang pinakamalaking hangarin ko ngayon. Ayos lang yan. Ang ganda-ganda ni Ate Shasha. Siguradong magiging masagana ang negosyo ng aming klinika. Sobrang swerte. Hehe, dahan-dahan lang. Sandali lang. Ang hirap nyo hanapin. Hahaha. Ay naku, hahaha, tara na, hahaha.